안녕하세요. 제 이름은 친구닐입니다. Ito po si Chingunil ng Learn Korean EPS Topic. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay kung paano nga ba matututo ng Korean numbers. Okay? So sa Korea po ay meron po silang dalawang Korean number system. Ito po yung Sino-Korean at ang pangalawa naman ay ang Native Korean. So yung Sino-Korean po ay ito yung numbering system na ginagamit ng Korea na nanggaling umano sa China nung unang panahon. Kumbaga, nung sinakop ng China yung Korea, so na-adapt po ng Korea yung numbering system na ginagamit ng China. Yun po, tulad sa atin dito sa Pilipinas, no? Nung panahon na sinakop tayo ng Espanyol, so na-adapt din natin yung numbering system ng Spanish, no? Tulad ng 1, 2, 3, 4, 5, 10, di ba Spanish po yun? So kumbaga ganun din po yung nangyari doon sa Korea na noong panahon ng sinakop sila ng China, so na-adapt din nila yung numbering system ng China. Okay? So ginagamit po itong Sino-Korean tulad lamang ng pagbibilang ng palapag o counting floors, palapag ng isang building, at saka ginagamit din ito sa petsa at sa pera, sa pagbibilang ng pera po. At ito rin, ginagamit din yung Sino-Korean sa pagsukat ng haba, lapad at laki at marami pang iba. Dito naman sa Native Korean, ayun, syempre po ito ay isang kauna-unahang counting system na ginamit ng mga Koreano bago pa ang Sino-Korean numbers. Ito talaga yung sariling counting system ng Korea. Okay? So, ginagamit po ito yung ating native Korean numbers tulad lamang ng pagbibilang ng edad, pagbibilang ng oras, at saka pagbibilang ng mga bagay-bagay, objects, at syempre atong pagbibilang ng mga tao. Ayan. So, simulan po natin yung native Korean numbers. Alright. So, medyo mahirap siya pero madali lang naman. Ang kakabisiduhin lang po natin is yung 1 to 9. Alright. Tapos yun, sa susunod papaliwanag po natin. Okay, so yung number 1 po dito sa Korean numbers, ito ay Hana. Hana. 2, Dol. Dol. 3, Set. Set. 4, Net. Net. 5, Daset. Daset. 6, Yoset. Yoset. 7, Ilgop. Ilgop. 8, Yotel. Yotel. 9, Ahop. Ahop. At yung pang-sampu natin or number 10 ay Yol. Yol. So, paano naman kung yung bilang natin ay lagpas na ng 10, no? Or 11 pa itaas or mahigit. So, ganito po yun, no? So, balikan lang natin uli yung 1 to 10 natin. Ayan. So, yung number 1 ay Hana. Number 2, Dul. Number 3, Set. Number 4, Net. Number 5, Daset. Number 6, Yoset. Number 7, Ilgok. Number 8, Yudol. Number 9, Ahop. At yung number 10 natin is Yol. Alright, dito na tayo kung yung bilang po natin ay 10 pa itaas. Okay? So, madali lang po siya. Alright, basta nakabisado nyo lang po yung 1 to 9 natin.
yung yung number 10 or yung yul, ilalagay lang po natin dun sa kanyang bandang unahan. Kumbaga, yung 10 plus 1 is 11. Iko-combine lang po natin yung dalawang numbers. Alright? So, yung yul plus hana, so magiging yul hana. Okay? So, yun po. Yul hana yung 11. Dito naman sa number 12, so ganun lang din, no? So lahat naman po yan na 1 to 19, lalagay natin yung yul dun sa bandang unahan ng number. Tapos, i-combine lang po natin siya. So, yun na yung magiging value niya. Alright? So, dito sa number 12, yung yul or number 10 plus 2 or dul is equal to 12. So, yung value niya or yung tawag sa kanya is yuldul. No? Yuldul yung number 12. Sa 13, ganun din, yul plus set, magiging yul set. Yung 13, magiging yul set. Sa 14 naman, yul plus net ay magiging yul net. Yul net or number 14. Sa 15 naman, ganun din, no? Yul plus dasot. Dasot is 5. So, magiging yul dasot. Ganun din sa 16. So, yul plus yosot, magiging yul yosot. Yul yosot or 16. Number 17 naman, yul plus ilgop ay magiging yul ilgop. Yul ilgop. Sa 18, yul plus yudol ay magiging yul yudol. Yul yudol or 18. Dito naman sa 19, magiging yul plus ahop ay yul ahop or 19. Yul ahop or 19. Pagdating naman sa 20, 20 mahigit o pataas, ay maiiba na po yung kanyang bilang, no? Yung value ng 20 ay mag-iiba na po. So, ito po yon. So, yung number 20 ay magiging small. Small. Yung 30, seren. Seren. 40, mahan. Mahan. Number 50, shin. Shin. Yung number 60, yesen. Yesen. Number 70, ilhon. 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 At number 80 ay yudon. 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 And number 90 naman ay ahan. Ahan. Ahon. So, for example, pag 21, 22, 23, 24, ganun din, yung ginawa natin kanina dun sa number 10, i-attach lang po natin siya, no? Ilalagay natin siya dun sa unahan ng number. Tapos, pagdudugtungin lang po natin siya doon sa number na 1 to 9. Alright? Tulad nito, no? Sa 20 or sumol. Kapag 21, ayan, halimbawa, pag 21 na po siya, so yung sumol naman, which is 20, ilalagay natin sa unahan, plus yung 1, which is hana, so magiging sumul hana or 21. Sumul hana. Pag 22, ganun din lang po, and so on and so forth. Pag 22, sumul plus dol, yun, sumul dol. Ganun lang din, sumul dol. Pag 23 is, yun, sumul set or sumul set. Yan. Sa 30, ganun din, no? Ganun din ang gagawin natin, no? Ilalagay lang po natin sa bandang unahan yung 30, which is surun,
plus yung 1 na hana, magiging 31 or surun hana. Surun hana. Ayan, sundan nyo lang po yung 2 pataas, 1 to 9, ganun lang po ang ating gagawin. Sa 40 naman, ganun lang din, no? Mahon plus hana, magiging mahon hana. Mahon hana. Sa 50 naman, yung shin plus hana ay magiging shin hana, no? Shin hana. Alright, yun pala, mga chinggo, no? Advice po lang natin, no? Mas maganda na marunong na po tayo magbasa ng Hangul or yung mga naka-Korea na Hangul po. O yun. Kasi hindi din natin siya tawag na ito, madaling matatandaan kung hindi pa natin kabisado yung Hangul. So, sa mga nagsisimula pa lang na nag-aaral ng Hanggaku or Korean language, unahin muna natin yung Hangul po na pag-aralan natin para matuto tayong magbasa, magsulat, at pag natuto na tayo na Hangul, yun po, proceed na po tayo, no, sa pag-aaral ng vocabs, tulad nito sa Korean numbers. Ayan. Kasi mas madali na lang po siya natin na basahin kapag alam na natin kung paano siya basahin. Alright? Ang gagawin na natin is kakabisaduhin na lang pag marunong na tayo magbasa at magsulat. Ayun lang po, for this lesson, yun lang muna. Then, sa next lesson po natin ay i-continue po rin natin yung lesson. So, pag-aaralan naman natin yung sa Sino-Korean. Okay? Ito po si Cheng Gunil ng Learn Korean EPS Topic. 감사합니다.